Alaala mula sa BIR-RDO 37 Occidental Mindoro at ng himpilang ito. This program is a paid program and does not necessarily reflect the opinions, values, and policies of Radyo Natin. Radyo Natin shall not be held liable for any views or opinions expressed during this program. Mula sa 11.7 Radyo Natin San Jose, Occidental Mindoro. Your friend, your radio. Narito ang programang magdadala ng pagmamahal, inspirasyon, at makabuluhang kwentuhan para sa bawat pamilya. That is love. That is love. Isang programang sumasalamin sa tunay na diwa ng pag-ibig, sa tahanan, sa relasyon, at sa komunidad. That is love. That is love. Programang hatid ni Vice Governor Diana Apigotayag. Dahil ang tunay na serbisyong publiko ay nagsisimula sa malasakit at pagmamahal. Mapakikinggan tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Samahan niyo kami sa isang oras na makabuluhang talakayan. Totoong kwento ng buhay, payo para sa pamilya, at mga aral na magpapatibay sa ating mga relasyon. That is love. That is love. Friendly Hometown Radio Station, this is 101.7 Radyo Natin. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon sa ating Facebook Live and also sa ating radyo. Oras po natin ay 10:06. So ngayong araw po ay araw ng Sabado. It's April 11 at alam niyo naman po tuwing Sabado po, maliban po sa Laba Day, ngayong araw na to ay oras na rin po para makinig sa panibagong episode po na hatid po ng ating programa na mula po kay Vice Governor Diana Apigotayag, ang That is Love. And ngayong araw po ay mapapakinggan po natin ang isang episode po muli ng mula po sa ating isang sender. Pero bago po ang lahat, may makakasama po ulit natin ang ating mga OJTs na nagbabalik po ulit ngayong araw na ito. Siyempre magpapakilala po muna sila isa-isa. Magandang umaga po sa ating lahat ng ating tagapakinig ngayong umaga sa ating live and radio. Yun po, ako po si Sir Jake Bakay, intern student po mula sa Radyo Natin San Jose. Ako na, sige. Hello, muling nagbabalik. Ako po si LJ Ring Gracie Magsayo, intern din po ng Radyo Natin San Jose. Yan. Ayan, syempre, nandito na naman ang inyong DJ May. Ayan, syempre ako po si Teresa Frias ng Radyo Natin din po. And syempre, bago po natin simulan po ang ating programa ay may ilan po tayong mga updates na galing sa ating Vice Governor or ni-research ng ating mga kasama dito kasi ilang linggo tayong parang hindi naka-on air. So, marami tayong mga updates mula po sa ating Vice Governor Diana Apigotayag na alam naman po natin na sobrang busy. Parang 3 linggo po ata tayong hindi nakapag-update or dalawa po, ganun, no? So, para po bigyan tayo ng update sa ating mga ginawa ng ating Vice Governor Diana Apigotayag, bibigyan po tayo ng updates po nating mga kasama. Go ahead po. Noong March, ito po nung unang updates po, no. Noong March 23, matagumpay na isinagawa ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ng ating Vice Governor Ma'am Diana Apigotayag ang legislative inquiry sa vehicular accident sa lalawigan. Sumunod ay dumalo at nagbahagi ng impormasyon ang mga kinatawan ng PNP, MDRRM ng Rizal, San Jose at Magsaysay, San Jose District Hospital, LTO, HPG, DPWH, pati na rin ang mga barangay officials, SB members, student leaders at
pribadong mamamayan. Ayan, sobrang gaganda. At syempre, partner, meron pang, nung March 28, dumalo din siya sa oath-taking ceremony sa Provincial Federation of Solo Parents. Simbolo yon ng malasakit at pagkakaisa para sa kapakanan ng mga solo parents sa lalawigan. At syempre, nung April 1 din, tumanggap din siya ng parangal ng pagkilala at pagbati bilang Vice President ng Luzon sa pagkatapos ng national election of the Lady Local Legislators League of the Philippines. Mula yun sa Sangguniang Bayan ng San Jose. Ayan, pati nung April 10, dumalo ng pagtitipon ng University Healthcare Summit 2026 at nagbahagi ng epilogue bilang pagtatapos ng makabuluhang talakayan. Ayan, sobrang daming ganap. At ang gaganda ng mga updates ng ating Ma'am Diana Pigotayag. At kita naman natin ang pagiging workaholic ng ating Vice Governor. Sobrang sipag. Ang daming ganap, no? Ang daming ganap. Semana Santa pero Pero ang dami niyang daming ganap. Gina G. Parang nakakatuwa tong update nung April 1. Kasi sabi dito, tumanggap daw siya ng parangal ng pagkilala bilang Vice President for Luzon sa katatapos lang na national election of the Lady Local Legislators League of the Philippines. So, ibig sabihin, grabe na talaga si Vice, di ba? Hindi lang siya Vice Governor dito sa bayan natin, kundi Vice Governor din siya sa iba pang organizations, di ba? Talagang pinapatunayan na deserve talaga ng ating Vice Governor ang kanyang pagiging Vice Governor sa gampanin niya na magkaroon at maisaayos ang ating lugar. Yes, hindi lang puro salita, talagang may gawa. May gawa. Yes, totoo. May mga update pa po pa kayo diyan na hindi natin nasabi? Ayun, wala na rin. Ayan. So, bago po tayo makinig sa panibago nating episode, mamaya-maya ay, syempre, nakalimutan kasi natin banggitin kung saan ba sila pwedeng mag-send ng kanilang mga letters. Kasi, di ba, may mga nagtatanong saan daw pwedeng mag-send ng kanilang mga letters na pwede nating gamitin dito sa ating programa. So, pwede ba nating banggitin kung saan pwede silang mag-send ng mga letters of the week? Mga ganon? Yes po. Sir? Okay. Pwede naman silang mag-send sa Facebook page natin sa 101.7 Radyo Natin San Jose. Ayan. At syempre may mga cellphone number din tayo na pwede silang mag-send ng kanilang mga story. Ayan, para sa Globe, ito makinig kayo. Para sa Globe, dito nyo pwedeng isend sa number ng Globe na 0917-188-1734. At para naman sa Smart, ay 0968-8562-071. Okay? Doon sa mga number na yung pwede kayong mag-send ng inyong mga letter o di kaya kahit mag-text o mag-call sa amin o gusto niyo magbigay ng advice o bigyan ng advice sa tungkol sa mga buhay-buhay yan. Huwag kayong mahiya magbigay ng mag-share ng inyong mga kwentong sa buhay-buhay. Masakit man yan, masaya, kailangan nating ikwento yan para at least ma-share natin sa iba, di ba? Yung mga experiences para maging natin. Inspiration. Maging inspiration din tayo sa iba. At magbabalik po tayo sa ating susunod na episode para po mamaya, ang oras po natin, 10:12.
Ayan po. Nagbabalik po ang programang That Is Love na hatid po sa atin ng Vice Governor Diana Apigotayag. And at this point po ay babasahin na po natin ang letter na pinadala sa atin ng ating isang kaibigan na si Claire. Hindi na po natin babanggitin ang kanyang apelyido dahil gusto niya ay anonymous ang kanyang apelyido. Di ba? So, nung mga nakarang araw, nire-radio drama natin siya. So, dahil wala na yung ating mga OJT, ay babasahin na lang natin siya. So, let's start na po. Dear DJ, ako po si Claire, 27 years old. Hindi ko alam kung ilang beses ko na narinig tong linya. Pero kanina, sinabi na naman sa akin, sayang ka. Sayang daw ako kasi single. Sayang daw ako kasi mas pinili ko yung trabaho ko. Sayang daw ako kasi wala akong nag-aalaga sa akin. Pero DJ, kailan ba naging sayang ang pagiging buo kahit mag-isa? Panganay ako, DJ. Simula pa lang, may responsibilidad na agad ako sa balikat ko. Ako yung tumulong magpaaral sa mga kapatid ko. Ako yung sumalo sa pamilya nung kailangan nila ng matibay. Habang yung iba, iniisip kung sino ang makakasama nila habang buhay. Ako, iniisip kung paano namin malalagpasan ang bawat araw. Siguro kaya nung dumating si Andre, ex-boyfriend ko po, DJ, akala ko siya na yung pahinga ko. Mahal ko siya, DJ, sobra. Sa kanya ko unang naramdaman na may nag-aalalay sa akin. Yung tipong magtatanong kung okay lang ba ako, may magpapagaan ng pakiramdam ko sa gitna ng pagod. Pero habang tumatagal, napansin ko, ako pa rin pala, DJ. Ako pa rin yung nagbibigay. Ako pa rin yung nag-a-adjust. Ako pa rin yung umiintindi. Unti-unti, DJ, naging issue sa kanya yung pagiging breadwinner ko. May mga gabing nag-aaway kami kasi mas pinipili kong mag-overtime kaysa magpakita. May mga pagkakataon na nagtatampo siya kasi hindi ko siya ma-prioritize tulad ng gusto niya. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko na makakalimutan. Sinabi niya sa akin, DJ, na wag ko namang gawing mundo ang pangarap ko dahil paano daw siya. Doon nagsimula yung lamat, DJ. Hanggang sa sinabi niya na hindi ko raw pwedeng pagsabayin lahat, na kailangan kong pumili. Siya o yung pamilya ko. Siya o yung pangarap ko. At doon ko na-realize, DJ, hindi pala pagmamahal yung hinihingi niya, kundi pagsuko. Pagsuko sa mga taong umaasa sa akin. Pagsuko sa sarili ko. Kaya pinili ko ang sarili ko. Iniwan ko siya, DJ, kahit mahal ko pa. At simula noon, sunod-sunod na yung naririnig kong, sayang. Sayang iniwan mo. Sayang hindi ka na bata. Sayang wala ka pang pamilya. Kaya ako sumulat, DJ, kasi gusto kong itanong, mali ba ako? Mali ba na pinili ko ang sarili ko kahit may taong mahal ako? Mali ba na unahin ko yung pamilya ko kahit ibig sabihin ako yung maiwan? At DJ, gusto ko rin sanang humingi ng payo. Paano ko ba hindi maramdaman na kulang ako kapag paulit-ulit kong naririnig na sayang ako? Paano ko mapapanindigan yung desisyon ko kahit may mga gabi na naiisip ko pa rin siya? At paano ko ba harapin yung mga tanong ng ibang tao kung bakit hanggang ngayon mag-isa pa rin ako? Minsan kasi, DJ, kahit alam kong tama yung desisyon ko, napapaisip na rin ako.
paano kung tama sila? Paano kung sayang nga ako? Dear DJ, sana pong matulungan niyo akong maintindihan. Kung sapat ba to, ang piliin ng sarili ko, kahit mag-isa. Sumulat, Claire. Sobrang Now I don't wanna lose you, but I don't wanna you.
At this point po ay hihinga naman po natin ng advice yung ating mga kasama dito na OJT na tingnan natin kung ano po yung kaya nilang ibigay na advice sa ating pong sender na si Claire. Yes po, go ahead po. Yung sa Claire, no, sa kwento niya, sobrang hirap na talaga kasi kailangan niyang isakripisyo kasi pangarap at pangarap 'yon at ang pagmamahal. Kapag pangarap at pagmamahal ang tinitimbang mo, ang kailangan magkaroon ng sakripisyo kasi ganun lahat eh. Hindi mo minsan kasi may mga bagay na hindi mo matatawag na pagmamahal ang isang pagmamahal kung hindi ka magsasacrifice. Kasi yung sakripisyo, isang ano rin yun, isang sign din yun ng pagmamahal sa isang tao. If ever man na hindi makita yung sakripisyo na binibigay mo, basta alam mo sa sarili mo na nagmahal ka. Totoo. Nagmahal ka at yun lang ang paraan mo ng kung paano mo siya mahalin. Ganon. Oo, tsaka parang ibig sabihin nun, hindi kaya ng partner mo na maglaan din or mag-sacrifice din para sa inyong dalawa, di ba? Parang hindi siya balance. Hindi siya talaga balance. Kaya yun nagkakaroon ng communication. Communication. Kasi isang relasyon, communication talaga eh. Kagaya na yan, pwede naman kasing pwede kayong kasi ito, yung love, hindi siya dapat nagsistare sa gazing skies, yung gano'n. Kundi dapat nagmi-meet yung paningin nyo sa isang direksyon. Kapag nandoon na kayo sa point na pareho na kayo ng tinitingnang direksyon sa buhay, kung paano nyo patunguan yung pagmamahal nyo, that is the one sign na para kayo sa isa't isa. Kasi hindi na kayo para bata na paiba-iba yung gusto na mangyari sa buhay ninyo, kung anong gustong mapuntahan ng pagmamahal nyo. Yun, I think communication is the key. Ikaw, Mayan. At syempre, si Claire kasi is nahihirapan siya dun sa sitwasyon niya sa buhay na napipressure siya sa society. Kasi syempre, alam niyo naman sa panahon natin ngayon na kailangan fit ka sa ganitong sitwasyon. Pero syempre, payo ko lang kay Claire na syempre kailangan talaga ay may sarili siyang boundaries. Kasi kapag yung mga tao kasi na nagpuput sa'yo ng pressure, kapag yung mga bagay na ayaw mo pang gawin, sila mismo yung nagdidesisyon para sa'yo, syempre kailangan talaga na i-surround mo yung sarili mo sa mga tao na na si-support ka sa bagay na gusto mo, hindi yung mga tao na mape-pressure ka na gawin mo yung mga bagay na hindi mo naman gusto. Ka, yung parang ganun. Alam mo naman sa sarili mo na may sarili kang timeline. Yes. Kasi sa mundo, hindi naman tayo paunahan eh. Hindi naman tayo paunahan. True. Ang mahalaga lang naman ay masaya ka sa ginagawa mo araw-araw. Tsaka yung wala ka namang ginagawang mali o masama, di ba? Parang, i-go mo lang. Yun, ganun ang as long as masaya ka. As long as masaya ka. Pero, ito ganito kasi we don't have a shared meaning of love. Kasi love is subjective eh. Yun, kagaya sabi niya nga, walang dapat na taong makapagsabi sa'yo o kontrolin kung kailan ka dapat magmahal. Kasi, ang pagmamahal, hindi siya sinasabi. Nararamdaman mo siya. Paano ka magmamahal ng isang tao kung hindi mo nga nararamdaman yung pagmamahal na yun para sa isang tao? Ito meron akong nabasang advice, quote siya before sa isang book. Nakalimutan ko na kung anong books yun. Kung anong book yung nabasa ko. Pero ang sabi niya, don't go into a relationship if you are lonely. Yan. Parang ganito yan, huwag kang pupunta sa isang grocery store kung gutom ka. Kasi sometimes you're going to pick o pipili ka ng wrong things, yes, diba? Actually, nabasa ko rin yan siya. Nabasa mo siya? Oo. I think kasi yun nga sinasabi, lalo na pagka nagugutom ka nga, kapag gutom na gutom ka, syempre sa paningin mo, lahat ay pwede mong lahat pwede mong makain kasi nga gutom na gutom ka. Ganon din sa relasyon. Hindi naman porket lonely ka ay pwede ka nang magpumasok sa relasyon, tapos ang ending naman baka magkasakitan lang kayo. Same goes kasi yun, tama. Same goes with the relationship kasi
kung nagmahal, pumasok ka sa isang relasyon na lonely ka lang, sometimes it turns out to be napipili ka ng mga taong random Yeah. na out of standard mo naman siya, hindi naman kayo same ng values, 'di ba, ng character, Oo. ng intimacy ng intimacy tama. Intimacy. Akin ka ba Intimacy. nagtanong? Intimacy. Sorry, I mispronounced those. Yung mga ganong bagay na yun nga, kaya dapat, pero minsan kasi may mga bagay din na hindi mo kasi alam kung kailan ka ready. Oo. Hindi ka ready kasi sabi ko nga, maramdaman mo lang siya sa isang tao kung ready ka na mag-commit doon sa isang tao. Oh, tsaka kasi yung iba baka isipin nila panakipbutas lang siya, 'di ba? Parang unfair naman Kaya doon. kaya mahalaga talaga na bago ka pumasok sa isang sitwasyon, lalo na sa relationship, kasi hindi naman yung basta-basta, dapat ay pinag-isipan mo. At syempre, Ready ka dapat sa oo, kahit alam naman natin na financially stable si Claire kasi may maas yung trabaho, iba pa rin kasi pagka emotionally prepared ka at physically prepared. Ayun, no? Physically nadamay tayo physically. Ayun, mahalaga talaga na may emotionally, emotionally prepared ka sa sitwasyon na gano'n. Actually, sobrang hirap nung sitwasyon ni Claire kasi breadwinner siya, 'di ba? So, pipili siya kung sino ba yung unahin niya, yung family niya, yung pangarap niya, o yung sarili niya. Kasi pero minsan hindi talaga mali na piliin natin yung pamilya natin. Hindi rin mali na hangarin natin yung mga bagay na magpapasaya sa atin. Kasi balang araw darating yung tamang panahon, tamang tao na pipiliin din tayo, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagmamahal. Diba? Sana dumating yung point na wala ng ganitong sitwasyon na kailangan timbangin ang pangarap at ang pagmamahal. Kasi, 'di ba, sobrang mahal magmahal. Yes. Kasi, 'di ba, magmamahal ka ng isang tao, pero may mga priorities ka rin para sa pamilya mo at para sa sarili mo. Hatiin. 'Di ba? Nahati siya. Sana dumating yung point sa buhay natin na hindi na siya na wala nang ganong klaseng konsepto ng pagmamahal na kailangan mong balansehin o piliin yung dalawa, yung pagmamahal ba o yung pangarap mo. Kasi mabilis ka lang makapili sa dalawa kung marami kang option, kung sabi nating may pera ka. No, yun nga yung sinasabi na Di ba? kailangan talaga rin financially stable kasi kung sa sitwasyon ni Claire, nandun siya sa point na may breadwinner siya, tapos kailangan niyang mamili na magmahal. Syempre dun sa sitwasyon na yun, kailangan niyang manimbang kasi hindi naman palaging yun nga kasi si Claire lagi niyang inuuna yung side ng family niya kaysa dun sa pansarili sa sarili niya. Kaya dapat talaga sana sa sunod wala nang ganun. Walang Pero ganun. yung parang may choices tayo sa mga bagay na gusto natin gawin. Pero it's our choice pa rin. Pero kasi nasa dikit na yun sa Filipino culture natin na meron talaga tayong may instinct talaga. I mean, culture talaga natin na tumulong sa family. Oh, kumbaga syempre. kung panganay ka, dapat ikaw yung magpaaral sa iba mong kapatid. Parang ganun, culture na siya eh. Para siyang investment. Investment na siya, 'di ba? Retirement investment. Yung ganun. Ginawa na ba siya albansa? Oh, di ba? When sabi dito, kapag buo daw ang sarili mo at happiness mo while helping your family, okay lang naman 'yon. Pero sabi nga, we have to put boundaries, hindi lang sa ibang tao, kundi pati sa sarili nating pamilya. Kasi baka sinasakripisyo na natin yung sarili nating happiness at yung future para sa family natin. Sana may timeline kung hanggang kailan ka lang tutulong sa kanila. Sana wag forever na puro sila lang kasi kailangan mo rin i-build yung sarili mong future. Lahat naman tayo magkakaroon ng sari-sariling nating buhay. Walang masamang tumulong sa family pero sana pinaghahandaan mo rin yung sarili mong magiging pamilya. Sobrang ganda ng message na to para kay Claire kasi 'di ba? Hindi naman habang panahon tutulong ka sa pamilya mo, 'di ba? Lalo na kapag ganito. Lalo na kapag may kanya-kanya na kayong direksyon ng buhay. I mean, yung pag matatanda na kayo, tapos nakaangkla pa rin yung buhay nila sa'yo, na kaya na nilang gawin sa sarili nila yon. 'Di ba? Kasi okay na yung makatulong ka maybe thrice kung pwede man ganon. Kasi para sa akin, hindi man natin sinasabi na dapat ang pagiging breadwinner ay dapat na isasalin. Pero sana, yung pagsalin ng isa ay doon na lang sana. I mean, pag nasalin na yung isa, yung responsibilidad sa isa na sabihin niya nakapag-graduate, nakahanap ng magandang trabaho, kung pwede maisalin na sa isa,
sana doon na maputol yung sumpa na wag na ulit sanang mailipat pa ulit sa isa pa. Yung ganon, para, yun ganyan lagi nagkakaroon ng problema. Sa kapag breadwinner ka, tapos mataas yung expectation mo sa sarili mo, hindi lang expectation kasi ng ibang tao eh. Yung expectation mo sa sarili mo, ay, baka baka mabigo ko yung sarili ko. Baka hindi mo kaya. Diba? Yung parang gano'n. Meron nga dito sa mga babae sa mga babae. Sabi doon, she's not unwilling to commit. Hindi niya lang nakikita yung buhay niya na hindi nagmamatch sa potential niya. Gets mo? Yung kakayahan niya, hindi niya nakikita sa buhay niya kapag pumunta siya sa direksyon na yon. Kasi alam niya sa sarili niya may kakayahan siya eh. Alam niya sa sarili niya na, pero syempre kung happiness mo yon, wala tayong magagawa kung happiness mo talaga ang isang direksyon. Kasi yung mga tao nga na after college or di kaya yung pasta after college, ganun, nagsettle na sila sa mga jowa nila, di ba? Which is hindi naman natin pwedeng questionin kasi sa kanila yun pananaw nila yun kung sarili paano. nilang decision Sarili desisyon nila kung paano yun. Kasi sabi ko nga, we don't have a shared meaning or definition ng mga bagay-bagay. Kasi subjective ang mga bagay-bagay. Lalo na pagdating kung personal, lalo na pag personal ang isang bagay, ikaw kung baka may idagdag ka pa doon sa Ayun, siguro ang take away ko naman sa kanya ay hindi naman siya sayang dahil hindi siya makasabay sa society na kinabibilangan niya ngayon. Sa ngayon. Pero there's always a choice sa mga bagay na ginagawa natin. Hindi lang naman palaging kailangan talaga yun, mag-set tayo ng boundaries sa sarili natin at isa-round natin talaga yung ating sarili sa mga tao na magsusupport sa atin, hindi yung magda-down sa atin. Ikaw, Ate LJ, ano? Ang dami na nang sinabi nyo. Pero para sa akin lang, Claire, kung nakikinig ka man ngayon, sana, kung ano yung nais mo, kung ano yung nasa puso mo, sundin mo na lang, okay? And huwag ka magpaka-pressure, huwag mong hayaan na diktahan ka ng ibang tao. Diba? Kasi, sarili mo yun decision mo yan. Kung saan ka masaya, go ka lang. Tsaka, dun kay Sagay, kung sana, maintindihan mo rin ng mas malalim, intindihin mo ng mas malalim at maging empathetic ka towards kay Claire para mas magkaroon kayo ng maayos na komunikasyon para mas maunawaan nyo ang isa't isa kung bakit na humantong sa ganito, kung bakit naging desisyon ni Claire to naging ganito. Wag mong tingnan si Claire bilang isang jowa. Wag mo siyang sabihin mo, wag mo siyang tingnan bilang girlfriend. Kung yun ang pagtingin mo sa kanya, valid ang rason mo para magalit ka para magkaroon ka ng samaan ng loob sa kanya kasi hindi kanya pinursue pero bigyan mo rin sana ng magandang paano ba sabihin to na para rin sa na hindi ginawa ni Claire yon para sa sarili niya na hindi niya intensyon na makapag-ano ka kundi para i-sacrifice niya para sa sarili niya at para sa pamilya nila. Ayun yung sa akin. At syempre, lastly, hayaan mo yung mga tao na nagdidikta sa'yo. Sa'yo. Hayaan mo sila na magsalita. Hayaan mo sila yun. That's exactly where they are. At the back lang talaga. Huwag mo silang pakinggan. Yeah, don't pressure yourself. Kasi wala naman silang ambag sa buhay. Life. Go. Para naman kay Claire, okay lang naman unahin mo yung pamilya mo. Pero wag mong tuluyang kalimutan yung sarili mo kasi sabi ko nga kanina, darating yung panahon, darating yung tamang oras at tamang tao na ikaw naman yung pipiliin, hindi bilang obligasyon, kundi bilang pagmamahal. At ang oras po natin ay 10:43. Kami po ay magbabalik. Dito magstay lang po kayo sa aming Facebook Live and of course sa ating radyo para po sa another episode ng ating live tips po ng ating That is Love. Like the diamonds
101.7 radyo natin. Oras po natin ay 10:50 a.m. Ayun, kanina po ay napakinggan natin ang story na binahagi sa atin ni Claire. And binigyan din natin siya ng mga advice na pwede niyang magamit. No? Sana po, Ate Claire, ay nakikinig kayo ngayon at kahit papano ay nakatulong po kami sa inyo. Alam po namin na hindi pa kami ganon ka-experience sa pagmamahal, pero sana yung mga simpleng advice namin ay nakatulong sa inyo. So sabi niya kanina, paulit-ulit niya daw naririnig yung salitang sayang ka. Sayang daw kasi single siya, sayang daw kasi mas pinili niya yung trabaho niya, at sayang daw kasi walang nag-aalaga sa kanya. At ngayong araw ay papakinggan po natin at bibigyan po tayo ng mga life tips, life lessons ng ating mga kasamahan dito sa radyo natin na pwede po nating magamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Sakit naman ay no, sayang ka. Okay, yun nga po ang story natin eh. Hindi ka sayang. Sige, bigyan natin ng tips ha, life tips. Okay. Yung life tips number 1, kagaya na yung pag sinabihan ka na sayang, yung self-worth ay hindi nakadepende sa opinion ng iba. Ganda Tandaan mo nun. yan, hindi nakadepende ang worth na mo bilang isang tao sa sasabihin ng iba kasi alam mo sa sarili mo kung sino ka, mas kilala mo ang sarili mo kaysa sa iba. Kaya dapat hindi ka maapektuhan sa kung ano ang sasabihin nila. Dapat take it, tawanan mo lang, yun, ganun, tawanan, kasi wala naman sila alam sa iyo eh, wala silang dapat na ibigay na mga salita na ano yun, para durugin ka kasi wala, hindi ka naman nila kakilala eh. Wala naman sila Pakinggan mo lang. Wala silang, pakinggan mo lang, tapos tawanan mo sila. Yun na lang. Parang ganun. Okay. Ko kanina das exact. Okay, pangalawa. Ayan, pangalawa naman ay mahalaga yung personal boundaries. Ay. Ayan, yan, paulit-ulit ko sinasabi kanina na dapat may hangganan kung hanggang saan lang sila dapat dumikta sa'yo. Hindi yung halos lahat ng buhay mo ay diktahan na nila, pati pagkilos mo, pati yung paghugas mo ng plato ay diktahan ka pa nila na unahin mo ang baso kaysa sa kutsara. Yung mga ganon. Kailangan talaga, mahalaga talaga na may sarili tayong boundaries. At syempre, ang sumunod doon ay ang pag-prioritize sa sarili. At yung pag-prioritize sa sarili ay hindi mo matatawag na selfish ka eh. True. Kasi yung hindi naman mahalaga na hindi naman mahalaga na sabihan ka nila ng mga bagay na alam mo sa sarili mo na hindi naman totoo. Yung mga ganong bagay. Hindi diktahan ka Kasi nila. ito, kagaya na yon, yung naging norm na siya, naging part na siya na kapag breadwinner ka o di kaya panganay, dapat i-prioritize mo muna ang pamilya mo bago ang sarili mo, which is good naman siya talaga, hindi naman siya bad thing na sabihin mo, pero kapag dumating na sa point na parang lahat na lang ata ng buhay mo, no, inalay mo na sa kanila, talagang parang naging alipin ako, naging parang alipin ka na sa pamilya mo, hindi na ganon, na ang pag-prioritize sa sarili mo, hindi siya selfish act. Kasi, kung hanggat naiintindihan ng pamilya mo yung ginagawa mo na para sa kanila, dapat mas maintindihan nila kung bakit mo ginagawa na prioritize mo minsan ang sarili mo. Oo nga, at lalo na as long as nakatulong ka naman sa kanila, di ba? Hindi yun baga. Yung sumbat din, no? So, And yung pang last pa natin. Yes, syempre yung pagharap sa societal pressure. Syempre, 'di ba, katulad nga kanina, maraming taong nagbibigay ng mga opinion, then minsan paulit-ulit. Pero syempre, 'di ba, dapat wag kang magpaapekto sa mga sasabihin nila. Kasi nga, kung kilala mo naman talagang sarili mo at hindi ka naman ganun, or kung alam mo naman yung dapat unahin or i-priority, i-go mo lang. As long as wala kang ginagawang masama or tinatapakan ng mga tao. we should break the societal norm. Yes. Kasi hindi na tayo sa panahon ng mga
ng kupong-kupong, panahon ng kupong-kupong na kailangan dapat lahat idikta sa tao, Oo. dapat lahat sabihin ng ganito. Na ngayon, yung mga henerasyon ngayon, I feel like yung mga henerasyon natin, tayo yung mga game changer, kumbaga, na parang hindi na tayo nag-align sa kung ano ang nakagisna natin. Hanggang alam natin sa sarili natin na tama tayo, na wala tayong tinatapakang tao, at wala tayong nilalabag na batas. Dapat maging, alam mo yun, yung try natin na i-break yung mga ganong paniniwala na, alam mo yung walang pulos, yung paniniwalang walang pulos na hindi naman Bisaya, ano yun diba? Bisaya word. Walang dahilan para na kunin pa yung paniniwala na, kasi paniniwala lang yun eh. Kailangan dapat i-break na natin yung cycle na yun, na ayun, Ayun, napakaganda ng takeaway ni Bakay. Siyempre may takeaway din ako. Di rin naman ako pakabog. Siyempre di rin naman pakabog si LJ nito after this. Ala Siyempre, ka, yan diba? na. Ayan, ang takeaway ko ay hindi naman mahalaga na actually, isa na lang to para hindi na ganun ka tagal yung sasabihin Ikaw ko. na, ikaw magkaroon na, te. siya ng ang tawag dito, yung kumbaga, ano nga ang tawag doon? self-assessment, panindigan sa sarili. niya. Kung ano yung sinabi niya, ano yung ginawa niya, yun na lang. Yun nga sinasabi nila na actions na lang ay better than words. Ayun. Yun na lang. At sana ma-break na rin yung stigma na na kapag single ka, malungkot ka, gano'n, no? Kapag single ka, sayang ka. Oo, sayang ka. Dapat ma-break na talaga yung stigma na yun kasi we have to respect kung ano yung decision ng bawat isa, 'di ba? Kaya yung iba parang sinasabi, magpapakayaman tita na lang ako dahil marami akong pamangkin. O bakit? Gusto ko to eh. Parang ganun. May baby naman ako, mga 4 babies, Panindigan diba? mo ang iyong desisyon. Yes. Ano, LJ, may ano ka pa ba? May advice ka pa ba or takeaway? Yun or na yun. life tips? O, yun na daw yun. Ayan. Marami na akong sinabi. Maraming salamat po. Dahil wala na po tayong oras, 10:57 na po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok po sa atin ngayon, nakinig, sumubaybay sa ating programang That is Love na hatid po ng ating Vice Governor Diana Apigo Tayag. Pero bago po tayo mag-end, ulitin po natin, invite po muna natin yung ating mga friends na gustong mag-send ng kanilang mga letters para po sa susunod na Sabado ay maibasa po natin yung kanilang mga letters. Ayan, sa mga gusto pong mag-send ng letters, pwede po kayo mag-send sa aming Facebook page sa 101.7 Radyo Natin San Jose. At syempre, meron din po kaming mga cellphone numbers, Smart at Globe. Yes, for Globe po, 0917-188-1734. And sa Smart naman po, and talk and text, 0968-856-2071. Ayan. Siyempre, bago tayo mag-end din, babatiin din muna natin yung mga nakatutok sa atin ngayon sa ating Facebook Live, sa mga kay Siren Kilit na patuloy na nakikinig. Ayan. Shout out natin siya. And of course, sa aking parents dyan sa Magsaysay, kay Daisy and William Frias. Good morning po, Mama and Papa. Baka may babatiin pa po kayo. Hello, ako rin. Sa family ko dyan sa Samarara Island, hello, good morning sa inyo dyan. Ayan, sa ako din, See sa you. kamag-anak ko dyan sa Canada, sa New Zealand. Napaabot pala yung frequency natin doon. Ikaw na, baka mo Ayan, mga batiin. ko syempre ang aking family at ang aking bebe Kes. Ayan. wow. At syempre kay Sai na nanonood. Ay, Sai, I miss you so much. Ay. Sa mga natin, kasamahan din natin. Oo nga, dati. Sa mga Sila Judy, yan. Sila Jazz, Judy, sila. Glay, Angge, yan. Oo, napasama yung dalawa o bumalik sila, Nagbabalik. Si Angie, si Jocelyn, si Ray, si Judy, si Glay. Glay, Yan. yan. Huwag na kayo magtampo, ha? May dalawa na kasi dito eh. Siyempre, huwag din natin kalimutan batiin yung mga staff ni Yan. Vice Governor Diana Yes. Apigo Tayag. At sa mga gusto pong daupang palad, daupang palad kay Vice Governor, pwede po kayong pumunta sa kanyang opisina po sa Magbay. At maraming salamat po ulit sa mga nakinig, nakatutok sa atin ngayon sa ating programang That is Love. Dito lang po sa 101.7 radyo natin. Abangan nyo po ulit kami sa aming another episode sa susunod na Sabado po. Oras po natin, 10:59. This time check is brought to you by Mindoro Melvian Enterprises Corporation. Available ang iba't ibang sizes ng yero, marine plywood at marami pang iba sa presyong makamindoreño talaga. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Bokal Arneldo Arnel Empleo Argame.
Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikiisa sa programang puno ng pagmamahal at inspirasyon. Naway may baon kayong aral at lakas ng loob upang mas patatagin ang inyong sarili, pamilya at relasyon. Ito ang That is